So lahat po ito ay bunga nitong mga tensyon na ginagawa po ng Amerika dito sa bansa po natin gamit ang malalaking media natin, gamit ang mga politiko po natin na hawak nila, gamit ng mga adventurous military officials natin. No? So yan ang sitwasyon ngayon. Opo, Kamentong, kahapon naglabas po ng advisory ang embahada po ng China dito sa Pilipinas tungkol po sa sinasabi nilang unstable public security. Ano bang konkretong dahilan na nakikita po ninyo kung bakit naglabas po ng ganito ang embahada? At meron bang insidenteng naganap? Ano ba yung insidenteng naganap na nag-trigger po sa kanila, nagdulot po na itaas po nila yung kanilang babala or seguridad sa panganib o napanganib para sa mga mamamayan nila dito sa ating bansa? Well, ito ay nagbi-build up na noong 2023 pa, Pebrero, Abril, Marso hanggang ngayon, no? At itong mga nakaraang buwan, lalo-lalo na 2025, ilang mga nadakip daw na mga spiya daw ng China doon sa Grande Island, Chiquita Island, sa May Subic, at kung saan-saan wala naman pong follow-through at makakaduda-duda kung talagang mga espiya dahil po there is no record of internal interference ng China dito sa Pilipinas. Ano? Pero alam naman po natin, itong 2.5 taong nakaraan, build up talaga ng propaganda laban sa China para magkaroon ng anti-China sentiment. Pero hirap na hirap po sila at masustain, lalo-lalo na nung makaraang binulgar ni kandidato for Senate na si Marcoleta na yung West Philippine Sea ay hindi mahanap po sa mga mapa ng international recognized organizations. No? Kasi yan po ang ginagawa ng Amerikano dito, gumagawa po sila ng masasamang storya laban sa China para mapaaway po ang Pilipinas sa China. So itong lately nga, pati ako napapansin ko talaga, tuloy-tuloy na mga dinadakip ng NBI at dinedeklara na espiya na wala namang pruweba. May mga retrato daw ng mga barko, yate na kung ano-ano. But that is very natural for turista, for mga local residents na Chinese at ibang mga nationalities po dito. No? They can pick out from so many hundreds of photos tapos sasabihin, ito ebidensya ng pag-iispiya. But tulad nung nakita natin dun sa alleged surveillance daw na may mga equipment na nahuli sa sasakyan, mga ordinaryong equipment lang. And so marami pong kalokohan na nangyayari na ginagamit laban sa China. And I think the hair that broke the camel's back ngayon talaga ay itong sunod-sunod na mga apprehensions na hindi naman talaga solid cases na may mga espionage na ginagawa. So yung mga citizens po yan ng China na nalalagay sa peligro, nalalagay sa alanganin, napipiit sa kulungan na wala naman po talagang malinaw na ebidensya ng mga espiya ito. Po, bale nakaramdam po ba, nakikita po ninyo na nakaramdam ng tinatawagan nila frequent harassment and inspection, yun po yung tinutukoy po ninyo? Yung mga mamamayan? Yun talaga. And yan po ay baka umabot sa isang sakuna sooner or later, but napaka-negatibo po ang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Itong mga nangyayaring ito laban sa China na ginagawa ng mga Amerikano at yung tinatawag kong mga Pilipino chihuahuas ng mga Amerikano dito. Mamaya, papaliwanag ko halimbawa si Browner, American Chihuahua yan sa Pilipinas. Babalikan natin ang history niya sa kanyang training sa Amerika and mga ganyan. Kasi meron natang mga pag-uusapan tayo na so-called infiltration ng Filipino military ng China. Samantalang talagang babad na babad po ang Amerikano sa ating mga military officials and generals. But let me go back to the original point about the harassment. So nawala na po ang 2 milyon, halos 1.2 milyong turista sa Pilipinas dahil po dito sa mga harassment ng Chino, sa mga paggigipit sa visa, and that is equivalent to around $1.5 billion na income ng Pilipinas. Natigil na halimbawa yung mga projects tulad ng
Luzon Economic Corridor na train galing Clark papuntang Subic, papuntang Port of Manila, papuntang Port of Batangas. Na-cancel yan, $850 million project at napakaraming ibang mga projects. Yan ang gusto ng Amerika. Masira ang ekonomiya natin, maghirap ang taong bayan, pero ilulunod sa propaganda at ibibintang lahat ng kahirapan sa China para madali po mag-udyok ng away. Away, labanan. Yan po, napakaraming mahirap ng tao na pwedeng mag-recruit ng mga sundalo na isasabak sa gera tulad ng ginawa nila sa Ukraine. No? Napakalaking negatibong impact po sa ating ekonomiya, kabuhayan at magandang buhay sa Pilipinas. Nitong ginagawa nila laban sa China na wala namang talagang dahilan na malinaw o matino o makatwiran. No? Pero Kamentong, linawin ko lang, ikaw mismo personally na monitor mo itong advisory ng Chinese Embassy? Yes. Now, ito pong advisory isa lang po sa ilang mga advisory na lumabas na po, hindi lang po China. Tungkol dyan sa instability, tension sa Pilipinas, ang Australia naglabas na din ng travel advisory. So lahat po ito ay bunga nitong mga tensyon na ginagawa po ng Amerika dito sa bansa po natin gamit ang malalaking media natin, gamit ang mga politiko po natin na hawak nila, gamit ng mga adventurist military officials natin. No? So yan ang sitwasyon ngayon. Opo. So sa tingin po ninyo, paano po ito tutugunan ng Pilipinas, pamahalaan ng Pilipinas kaugnay nga dito sa advisory? Hanggat hindi po matigil ang pagsusunod at papautos ng ating mga opisyales, including the President of the Republic, si Bongbong Marcos, no? At yung cabinet members niya, lalo-lalo na sa defense and security cabinet officials natin, ito ay magpapatuloy po. Hawak na hawak po sila at itong lahat ng mga nangyayari ngayon dito sa atin ay kasama po doon sa strategiya ng Estados Unidos na tinatawag na Pivot to Asia na inanunsyo 2011 pa. Kaya importante po na ating laging binabalikan ng kasaysayan at yung proseso kung paano umabot sa ganitong sitwasyon tayo ngayon. No? So yung Pivot to Asia ni Obama pa noon, ang pag-anunsyo niya ay ililipat ang 60% ng military assets sa Asia. Bakit? Para ito ay iharap sa China. Pero na-delay dahil sa gera sa Ukraine, gera sa Afghanistan na biglang sila lumikas noong 2021 ba, 2022, and so on. Pero ngayon iniigtingan nila yung kanilang presensya po rito. Pero sa palagay ko naman, mauudlot lahat ito dahil ang US economy ay pabagsak na po, yung financial system. At dun sa Ukraine ay naipit na po si Trump at nabara na po siya ni Putin sa counter-proposal ni Putin na kinontra niya yung ceasefire plan ng Estados Unidos o ni Trump. So komplikado po ang sitwasyon, but importante po maunawaan ng ating mga mamamayan na ang Amerikanong nasa likod po ditong mga pagtitindi ng conflict with China, lahat ito ay propaganda. Ang China po patuloy po paulit-ulit sinasabi ng Ambassador Huang Xilian ng Chinese Embassy, magsalubong ang Pilipinas at China sa anumang mga problema at maareglo sa win-win solution. Pero tuloy-tuloy naman po dito sa ating mga otoridad dito, NBI, Browner, maraming inaanunsyo ngayon na maganda ang military para sa conflict sa Taiwan. Nais kong dagdagan na po yung issue na yan. No? Unang-una, kung nag-aalala ang ating gobyerno sa ating 250,000 Filipino workers in Taiwan, hindi yung tayo ay maging agresibo sa pakikialam sa Taiwan, kundi tayo ay tumulong sa pagpapatining ng tensyon diyan sa region na yan, sa area na yan, nakapit bansa po natin. Number one. Number two, ang dapat kumilos kung merong mga krisis na ganyan ay ang ating Philippine Coast Guard para kung kailangan ilikas po yung ating 250,000
OFWs sa Taiwan. Hindi po yung Armed Forces of the Philippines. That will be easily misunderstood by China as an act of war. Kung gamitin mo Armed Forces of the Philippines. That's very basic. Why is Browner making that kind of a mistake? Is it because he is being instructed by the Americans to create a crisis situation? Ano? So marami tayong pwedeng ipaliwanag tungkol sa Taiwan. Wala naman talagang intensyon ang China na lusubin ng Taiwan dahil mahaba po ang timetable ng China sa Taiwan. Hindi sila nagmamadali dahil hindi naman maililipat ang Taiwan sa ibang lugar sa mundo. It will always be there. At even presently, ang Taiwan po, ang trade sa China ay 32% ng lahat ng outward trade ng Taiwan ay papuntang China at may 2 milyong mga mamamayan ng Taiwan na nagtatrabaho, naghahanap buhay at namumuhay sa loob ng China. Ano? So, things are improving. Natatalo po yung separatist group sa parliament. Ang may control na po yung mga mas malapit po sa idea ng reunification, ang may control ng parliament. Kaya nagdesperado po si President Lai Ching-te na paigtingin yung independence declaration nila. Kaya nag-military drill naman ng China para magbabala tungkol diyan sa bagay na yan. Back to you. Yes, sir. Si Partner Admar, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Kamentong, magandang Yes, umaga. Ito pong naging pahayag ni AFP Chief of Staff General Browner. Hindi po ba dapat ang DFA ang magsalita ukol dito kung sakali man na kung magkagulo doon ang China and Taiwan, sumiklab ang gulo doon at parang binibigyan ng emphasis yung pagtulong sa daan-daang libo na mga OFW, di po ba mas mainam na ang DFA po natin ang magsalita dito? Correct yan ang DFA, pero tahimik ang DFA, yun ang problema. At mga nagbubunga nga lagi ang military at si Tariela. No? So that is absolutely correct. Ano? At yan dapat ang sundin po ng ating gobyerno. Pero as I have said, tahimik ang Malacanang tungkol diyan. Ino-overstep na ng AFP ang kanyang responsibilidad at pinababayaan na ang DFA ay maiwan po sa usapan, which is wrong. Opo, at kung maalala natin, si Marcos Jr. ay nire-respeto niya, nagpahayag din siya ng pagrespeto sa tinatawag na One China policy. Ukol nga dito sa issue ng China and Taiwan. So kumbaga parang ang dating kasi nito, handa ang ating militar para tumulong sa kung ano man na mangyari po doon kasama ang allied na mga bansa po, Kamentong, no? Dahil mismo ang sa military side po natin ang nagsalita ukol dito. Well, nagsalita din po ang Chinese Embassy dito sa Manila na umiwas ang AFP na maging mouthpiece ng foreign interference ng foreign interfering power. Yan po ay ibig sabihin na huwag magpagamit po bilang microphone ng Amerikano laban sa China. So yan po ang problema natin. Marami po talagang mga chihuahua na mga Pinoy na opisyalis para sa Amerikano. Let me just add, kasi mayroon dito sa inyong message sa akin na tungkol sa infiltration daw ng China ng ating armed forces. Ang totoo, tulad ni Browner, ay siya ay nag-training sa Advanced Security Cooperation Course at the Asia Pacific Center for Security Studies in Honolulu, Hawaii. Binabalikan ko po ang background ni Browner kung siya po ay pumunta sa Fort Benning ng USA and other Fort Bragg at iba pa. But marami sa ating military officers ay trained po dyan sa American military camps na yan. Kaya po kung may infiltration po, ang Amerikano, ang may tradisyon ng tuloy-tuloy na infiltration ng ating armed forces. Kaya po yan, napakadali po nila i-switch on ang kanilang control sa AFP. And yan po ang dapat natin maimulat po sa taong bayan natin. Kanilang ngayong pinipressure ata yung mga isang batch ng nag-training na Filipino military officials doon sa China. I'll tell you how good these people are in trying to create better relations with China. Naalala po ninyo nung
Pebrero 2024, nagkaroon ng flawless rotation and resupply mission ng Philippine Coast Guard sa Ayungin sa BRP Sierra Madre. Ang nag-areglo po noon ay si Admiral Alberto Carlos, isa sa mga nag-schooling din po sa China ng 1 buwan lang po, ano. Pero dahil po sa magandang relasyon, naiayos niya para walang gusot yung ating delivery sa Sierra Madre. Yan po ang kanilang tinutukoy siguro ng mga infiltration. These are just sincere, earnest Filipino military officials who want to create better relations and better conditions for the Philippines, no? So, yan po ay napakasamang mga rumors na kinakalat po ng ilang mga elemento na ini-infiltrate ng China ang ating military. It's the Americans that have been infiltrating for 100 years now. So back to you, sorry. Opo, balikan ko lang yung nabanggit ni Marcos Jr. kung ito ba'y nagtutugma sa naging pahayag ng militar at kung dapat bang militar ang magsalita ukol po dyan. Sabi niya dito, ito ay naganap noong Enero 2024. Sabi dito ni Marcos Jr., the One China policy remains in place. We have adhered to the One China policy strictly and conscientiously since we adopted the One China policy, and that has not changed. That will not change. We are not endorsing Taiwanese independence. Taiwan is a province of China, but the manner in which they will be brought together again is an internal matter. So kumbaga kahit mismo siya nirerespeto niya itong mga bagay na ito, pero parang hindi yata nagtutugma doon sa communication side naman po na ang dating nakahanda yung militar natin na makipaggera. Parang ganun yung parang ganun yung dating sa naging balita, considering sa military side siya at inutusan pa yung NOLCOM, pero ang binibigyang diin nila na tulungan yung mga nasa 200 mahigit libo na mga 200,000 mahigit na mga overseas Filipino workers po, Kamentong. Salamat, Admar, sa pagbabalik dun sa issue ng One China policy. Kasi kahit na ang Estados Unidos, yan po din ang inuulit. Ngunit dahan-dahan po silang nagsishift sa mas malabnaw na One China policy. So yan ang peligro po sa yung pivot to Asia na pinaplano ng Estados Unidos, no? At ang problema talaga para sa Pilipinas, ang Pilipinas ang gagamitin nila pang gulo dito sa rehiyon natin, sabay po ng Taiwan issue, ano. So dapat bumalik po sa DFA lahat ng mga issues na to, pero mapapansin niyo tahimik ang DFA dahil na sasapawan po sila. At yan po kasalanan ng Malacanang kung pinapayagan nilang magkalabo-labo, magkahalo-halo ang responsibilidad ng DFA doon sa tingin ng AFP na kanilang teritoryo na ngayon. So, alright. Kamentong, siguro huling mensahe po ninyo muli sa mga kababayan natin nanonood po sa mga oras na ito. Well, tulad po ng nakikita po natin dito sa pagkidnap po kay Presidente Duterte, ang anino po sa likod ng lahat ng mga to, ang may strings dito sa lahat ng mga pwersa na gumagalaw, mga komunista, yung si Cristina Conti na isang NDF operator po na empleyado na ng ICC, yung mga right-wing militarist like Magdalo ni Trillanes. Sino bang kayang maggalaw po nitong to? Kundi hindi mga Amerikano, di ba? Including the ICC itself with the Europeans, no? So, yan po ang dapat maimulat sa sambayanan, no? Na ito'y ating colonial legacy na dapat natin putulin na, tigilan na, at tayo ay tumulong sa pagbubuo ng bagong mundo na pantay-pantay ang mga bansa at yung unipolar world, yung superpower ay ating tabi na ang Estados Unidos at tayo nasa community of shared future na ng mga bansa. And the Philippines should restore the independent foreign policy na sinasagisag po ni Presidente Rodrigo R. Duterte and ni Sara Duterte. Balik po tayo doon para pantay-pantay ang trato natin sa Amerika, sa China, sa Russia at lahat ng mga bansa sa mundo.
Maraming salamat po. Thank you po, Kamentong, sa inyo po oras at sa pagbibigay ng impormasyon. Mabuhay po kayo. Mga kababayan, si Thank you. Ginoong Herman Chula Rel, isa pong geopolitical analyst ang ating nakasama.